Hello world, it's me Doji again. Welcome back to my YouTube channel at ito guys yung continuation ng ating tutorial about comparison operators. Ang gamitin naman natin is itong si greater than. Okay? So ibig sabihin ng greater than guys is mas mataas. Huwag tayong maglagay ng space. Mas mataas ba? Sino? Iko-compare natin. Si num1 greater than num2. Semicolon. Ang sagot dyan, 1 or 0. True or false? So ngayon, ang tanong natin, mas mataas ba? Ito yung ipiprint natin. Mas mataas ba si num1 kay num2? So ang sagot dito guys, dapat is 1. Okay, i-run natin. There you go, 1. Okay, ngayon kung tataasan natin si num2, gagawin natin 100. False na, kasi mas mataas na dapat si num2. Oh. Diba? Kasi nakalagay dito num1 greater. False. Kasi 30 lang siya, si num2 100 na. So 0. Okay? The same thing goes logically guys kung ang gagamitin natin. Copy na lang natin para hindi tayo makahirap dyan. Is yung kabila. Okay? The same thing goes kung gagamitin naman natin yung less than. Mas mababa ba si num1? Palitan natin yung sign. Dahil less than na yan, less than na yung gagamitin natin. Mas mababa ba si num1 kaysa kay num2? In this case, guys, dahil 30 si num1, si num2 is 100, ang sagot dyan is 1. Oo, true. Mas mababa siya. So, pag niran natin ito, dapat ang lalabas dito is 1. Okay? So, i-copy natin tong variable na to. Paste natin dyan, i-run natin. 1. Okay? True. Mas mababa si num1. num1 less than num2. Bakit? Kasi si num1 30 lang, si num2 ay 100. Ngayon, kung gagawin nating 300, si num1, si num2 is 100 lang. Pag niran ko to guys, 0 na yan. False na, kasi 300 na si num1 Oh. Ang tanong natin dito, mas mababa ba si num1 kaysa kay num2? False. 300 yan 100 lang si num2. So logic lang din yung pagtakbo ng mga codes guys. Dito naman tayo kay greater than. So sige, itodo na natin to kasi nandito na tayo. Boolean pa rin siya. Kasi true or false pa rin yung data na hinihingi natin sa kanya. Hindi integer. True or false ang tinatanong natin kasi nag-compare tayo ng mga data. So sabihin natin greater than or equal to. Ang sign na ginagamit natin is ito. So lagay muna natin yung variable. Greater than or equal to. Sabihin natin ganyan na para simple lang. Mas mataas or equal ba siya? Sabihin natin sino? Si num1 ba ay greater than or equal to num2? So, yan yung tanong. Okay? Ngayon, sabihin natin, ito yung given number, si num1. Si num1 ay mas mataas kay num2. So, pasok agad siya dun. So, ibig sabihin, tinamaan niya agad yung unang sign natin, which is greater. So, dapat, ang lalabas dito, pag niran natin, is true. So, copy natin to, ilagay natin to dito. Yan yung iraran natin, yung greater or equal to. So, iran natin. So, 1 dapat yung lalabas. As you can see, ang lalabas dito is 1. True. Bakit true? Kasi guys, si num1 is already greater. So sabihin natin 100 lang siya guys, i-run natin. So true pa rin yung sagot. Bakit true? Kasi kung hindi man siya greater, equal naman siya kasi pare silang 100. So true pa rin. Pero pag nilagay ko dito 99 na bawasan ng isa, automatically pag ni-run ko to greater or equal to, false na. Bakit false? Kasi hindi na nga siya equal, hindi pa siya greater. Di false. Logic lang yan. Okay? So sa baba, ilagay ngayon natin yung bool. So less than or equal to. Yan naman yung natin. Yung pinakahuli, less than or equal to. Ano yung magiging value niya? Less than or equal to ba si num1? Tapos ang sign, less than or equal kay num2? Yan yung tanong. Okay? Uy, bakit may at dyan? Sana all. num2. Ayan. Ang sagot dito pag niran ko to guys, si num1 ay less than kay num2. Doon pa lang tama na agad. So definitely guys, pag niran natin to, ang lalabas dito is false. Okay? Bakit? Kasi si num1 is not less than num2. Bakit? 99 siya Nakita ninyo guys. Pero bago natin i-run yan guys, i-copy muna natin tong LOE. Pag finish natin dyan, dapat ang lalabas dito is, di nyo nakita. Run natin ulit. 1. Bakit 1? Bakit naging true? Kasi guys, num1 is less than num2. So, una pa lang tama na agad less than naman talaga si num1 kay num2 kasi 99 lang si num1, 100 si num2. Pero kung gagawin natin equal, ibabalik natin na pareho silang 100, true pa rin kasi
kasi hindi man siya less than, equal naman sila. Okay? Pero kung gagawin natin 101 sinum 2, false na yan. 0 na yung lalabas. I-run muna natin bago natin ipaliwanag. Okay, bakit 0 na yung lumabas? Kasi hindi na nga less than. Hindi pa sila equal. Walang tumama, that's false. Okay? Ganyan ginagamit guys yung comparison operators. Okay? Nagkakaroon na ng comparison ng data. Is it true? Is it false? Ganyan. Depende sa kung ano yung condition na hinihingi natin. Kaya ang ginagamit natin na data type is yung boolean. So ngayon nakita nyo na paano ginagamit yung boolean data types guys. Okay? So itong mga to, mga variable name lang yan. Ang piniprint natin yung variable para makuha natin kung ano yung sagot kasi nandun yung operation. Itong mga operators na to. Mga comparison. So, next na pag-aaralan natin guys. Medyo interesting to. Marami kasi yung operator guys. Kumbaga ito yung mga ginagamit natin para i-manipulate natin yung data natin. Para nakikita mo gumagawa ka ng program na nilalagyan mo na siya ng mga brain cells, 'di ba? Kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanya. Kasi gusto ko i-manipulate mo yung data, ganun guys, okay? So yung iba pang category ng operators guys is yung tinatawag natin. Ito, ikatlong category. Okay? So burahin na natin yung comparison. So i-take note nyo na lang, balikan nyo yung video kung hindi nyo nasulat. So ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung logical. Medyo malupit to. Logical operators naman. Paano naman ginagawa to? Ano naman ginagawa ng logical operators? Ano yung functions niya? And ano yung manipulations na ginagawa niya sa data natin? And yes guys, tapos na nga yung ating comparison operators. Now we're going to talk about, aaralan naman natin ngayon, ano-ano yung mga logical operators, paano sila kinocode at para saan sila ginagamit. But before we talk about that, I want to share with you bakit ba natin pinag-aaralan tong mga different operators na to guys. So kailangan kasi nating mapag-aralan to kasi pag-aaralan natin yung mga control flow or yung mga control structure. Pag hindi natin naintindihan guys or kung wala tayong clear concept kung para saan at anong gamit ng mga operators, hindi natin maiintindihan masyado kung paano tumatakbo yung control flow. So ano-ano ba yung mga control flow guys? Yung mga if-else statement, mga nested if, ladder if, switch statement, yung mga iterations like for loop and while loop. So if we want to better understand those things, we need to talk first about the operators. Kaya natin pinag-aaralan to, okay? So tama ng sat-sat, simulan din natin. So ngayon guys, dito ko na lang lalagay sa baba yung ating notes, okay? So ang pag-aaralan natin ngayon is yung logical operators. So meron tayong tatlong logical operator guys. Number 1 is yung N. So ang syntax na ginagamit natin dyan is double N. Papakita ko muna sa inyo, but again, mamaya papaliwanag ko kung paano siya kinocode at anong function or gamit niya. Ikalawa guys is yung OR. So ang code na ginagamit or ang syntax natin na ginagamit to represent OR is yung dalawang vertical bar. Okay? So, kumbaga, pag binaba natin yung ganito, itsura niyan, guys. Diba? Medyo tumabingi kasi ng konti pag sa comment. Tapos, yung ikatlo, guys, is yung not. Kumbaga, hindi. So, ang syntax na ginagamit natin to represent that code is exclamation point. So, ngayon, papaliwanag ko na. Para saan siya at anong concept, paano natin siya iintindihan, anong analogy kailangan natin gamitin. Pero bago ako magbigay ng example, guys, gusto ko munang maintindihan ninyo na pag ginagamit natin ng logical operators, we are asking for true or false. Okay? So, in that case, gagamitin pa rin natin yung Boolean data types. So, again, kagaya ng ginagawa ko ng mga una nating videos, declare muna natin yung mga given data natin. Magbibigay tayo ng dalawa. So, dahil Boolean data types, Boolean yung ilalagay natin. Tapos, ang pangalan ng variable ko is coffee equals. Sabihin natin true. And then, yung ikalawa naman is Boolean pa rin. Creamer equals false naman to, di ba? And then semicolon. And then yung ikatlo guys is yung answer natin. Syempre may data type pa rin yun which is Boolean. So mamaya I will explain all of this para maintindihan niyo na malinaw. Answer equals. Ngayon, anong data niyan? So ilagay natin diyan yung coffee, yung dalawa. Coffee at saka yung ating logical. Tignan niyo guys ha, pagmasdan niyo yan. Coffee and creamer. Ginamit natin yung logical operator na N kasi yan yung una kong ipapaliwanag. So ngayon guys, paano natin iintindihin to? What is the analogy? Okay, bigyan ko kayo ng comparison. For example, may nanghingi sa'yo, give me coffee and creamer. So, ang ginagamit nating logical operator is N, di ba? Coffee and creamer. So, pag ang inabot mo lang guys is yung coffee, tapos hindi mo inabot yung creamer, you are wrong. Kumbaga, false ka. Bakit? Kasi ang ginagamit kong logical operator is N.
coffee and creamer. So what does it mean? Dapat yung both statement or yung both data are true. Pareho dapat silang true. Ang isa doon is false. Then ang answer is false na agad. Because we are asking for coffee and a creamer. But what they gave is just a coffee and the creamer is false. So false na yon. So kung i-run natin to guys, lagay natin yung variable na answer. Tapos i-run natin. Ayan, ulitin ko, i-run ko ulit. Yan, 0 ang lalabas. Ibig sabihin, you are false. Why? Because we are asking for coffee and creamer, pero yung data natin, yung coffee lang yung true. Yung creamer, false na. So, false ang sagot, okay? Pero, sabihin natin, ginawa nating false pareha. Okay, guys. So, ano mangyayari? Ganito yan, guys. Balik tayo dun sa tanong natin. May nanghingi sa'yo. Bigay mo sa kanya yung kape at saka yung creamer. Eh, wala kang binigay. Anong sagot mo dun? True? Siyempre, hindi. Kung parehas false, eh, false na rin yan lahat. Pag niran natin yan, 0 pa rin yung sagot. So, kailan lang tayo makakakuha ng true pagka both data are true? Okay? So, kunyari, tinrue natin siya, tapos tinrue din natin yan. So, dyan na tayo magkakaroon ng answer na true. 1. Ibig sabihin, both of data are given. Okay? Existing, tama yung both data. Okay guys, you got the idea. So, ngayon naman, pag-aaralan naman natin itong OR. So, palitan natin. Sabihin natin, OR na yung ginamit natin na logical operator. So, what does it mean? Ito guys, kung kanina, yung gamit natin ng N logical operators, kailangan both of the statement are true para makakuha tayo ng true. Kasi pag may isang mali, false na agad automatically. Eh, lalo na kung dalawang mali. Okay? So, dito naman sa OR na logical operator guys. So, pwedeng gumana guys na isa lang yung true. Kasi ang logical operator na ginagamit natin is OR. So, for example, balik tayo dun. Bigyan mo siya ng gatas or kape. Kahit false yung isa, kung true naman yung isa, makakakuha ka pa rin ng sagot na true. Okay guys, kumbaga tama ka kasi. Hindi mo nga binigyan ng kape pero binigyan mo naman ng gatas. That's fine. Kasi coffee or milk, kumbaga, 'di ba? Kape o gatas. Iba kasi yung or at saka yung N. So, you get the idea, guys. So, dito, guys, pag sinabi nating coffee, creamer, parehas na true. So, ang lalabas dito ang result is true. Kasi binigay mo parehas eh. Okay? So, kung isa yung mamaliin natin, ipa-false natin, sabihin natin coffee lang yung nabigay natin. False na yung creamer. Sabihin natin walang creamer. Iniran natin, true pa rin yan. 1 pa rin. Bakit? Kasi coffee or creamer. Kumbaga, alin sa dalawa. Hindi kagaya ng N, kailangan both of them. Pero, kung parehas wala, ay wala na talaga. False na yon. So, that's the only time na magpa-false siya. Pag both of the datas are false. Okay? Pero kung merong isang true dyan, goods pa rin. Hindi kagaya ng N, kailangan dalawa silang true. Pag may isang false, false na. You already have the idea. So, ngayon guys, ano naman yung not? Paano naman natin to ipapaliwanag? Kunyari, mention natin yung coffee. Diba ang value niya is false. Pag nilagay mo yung not, babalik ta rin niya or para magkakaroon ng reverse dun sa value. Dahil false yung coffee, pag nilagyan mo ng not, magiging true yung sagot. Ito, magiging 1 pa rin yan. Iran natin. 1. Tignan ninyo. 1 pa din. Ngayon, pag ginawa kong true yung value, pag niran ko to, not true ang mangyari. Ibig sabihin, magiging false na. 0 na yung magpiprint. Okay guys? Kumbaga, mababaliktad yung value. Run. Okay? And magkakaroon tayo ng better understanding yan guys. Pag pinag-aralan na natin yung next topic natin, which is a control flow. So, magsisimula tayo sa mga if-else statement, nested if, ladder if. Okay? At saka yung mga switch statement, mga loop, mga for loop, and while loop. So, okay guys, I hope you found this video helpful. Please don't forget to share. Share mo naman sa mga klase mo to, and also join our group guys. Meron kaming Facebook group dyan sa baba. Link on the descriptions below. Lahat ng mga gusto mo malaman, copy ng mga topic ko dito. Also link on the description below. Thank you so much guys for watching. See you on my next tutorial.